Magnanakaw. Isang salita. Apat na pantig. Ngunit para kay Clarice, iyon ang tunog ng pagguho ng kanyang buong mundo. Nabitawan niya ang suklay na hawak, nanlamig ang kanyang buong katawan, at ang tanging naririnig na lang niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Kanina lang, payapa ang lahat. Habang sinusuklay niya ang manipis at puti ng buhok ng kanyang nanay Teresa, inaalis pa niya ang isang naligaw na hibla sa damit nito. Isang simpleng sandali ng pagmamahal. Ngayon, ang sandaling iyon ay binasag ng isang sigaw na puno ng galit. "Ma'am Regina, nagkakamali po kayo." Nanginginig na sabi ni Clarice habang mabilis na lumalapit sa kanyang ina na ngayon ay nakatayo, tulala, sa harap ng tokador ng Donya. Nakaturo ang daliri ni Doña Regina sa kamay ni Aling Teresa. At doon, sa nanginginig na palad ng matanda, ay ang gintong agimat, isang mamahaling brooch na may sagisag ng pamilyang Montemayor. Nagkakamali? Tumaas ang kilay ni Regina. Ang kanyang boses ay parang yelo sa tindi ng lamig. Kitang-kita ng dalawang mata ko, Clarice. Itinatago na niya sa bulsa niya. Akala ninyo siguro hindi ko mapapansin? Hindi po. Nagugulat lang po siguro siya sa kislap. Pagmamakaawa ni Clarice habang pilit na inaabot ang kamay ng ina. "Nanay, akin na po." Pero si Aling Teresa, sa gitna ng kanyang pagkalito, ay tila nakakita ng ibang bagay. Hindi ang gintong agimat ang tinitingnan niya, kundi ang galit na mga mata ni Doña Regina. Ang takot sa mukha ng matanda ay biglang napalitan ng isang kakaibang tapang. Umiling-iling si Aling Teresa. Itinago niya ang agimat sa kanyang likuran na parang isang batang ayaw ipaagaw ang kanyang laruan. At sa harap ng lahat ng mga kasambahay na ngayon ay nag-uusyoso na, itinuro niya ng nanginginig na daliri si Doña Regina. Sinungaling! Isang salitang binitiwan ng kanyang ina. At iyon na ang pangalawang dagok na tuluyang nagpabagsak kay Clarice. Mas masakit, mas mabigat. Dahil hindi na lang ito pagnanakaw, isa na itong kawalan ng respeto. Nakita ni Clarice ang pagbabago sa mukha ni Regina. Ang pagkagalit ay naging purong pagkamuhi. Walang hiya. Halos pabulong na sabi ng Donya. "Hindi lang magnanakaw, bastos pa. Manang-mana sa anak." Humarap si Regina sa mga security guard na mabilis na pumasok sa silid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. "Palabasin ninyo ang mag-inang yan. Ngayon din." "Ma'am, parang awa niyo na po." Humagulgol si Clarice, lumuhod at niyakap ang binti ni Regina. "Wala po kaming pupuntahan." Pero tinabig lang siya ni Regina na parang isang maruming basahan. "Hindi ko problema iyan. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha ninyo sa pamamahay ko. Labas." Walang nagawa si Clarice nang hilahin siya patayo ng mga gwardiya. Niyakap niya ang kanyang ina na ngayon ay umiiyak na rin sa pagkalito at takot. Kinaladkad sila palabas ng mansyon sa gitna ng mga mapanghusgang mata ng ibang mga katulong. Habang tinutulak sila palabas sa naglalakihang gate ng mansyon, nagsimulang pumatak ang ulan. Malamig, mabilis. Parang mga luhang hindi na kayang ilabas ni Clarice. At pagkatapos, isang malakas na tunog. Blag! Ang pagsara ng bakal na tarangkahan. Isang tunog na nagsasabing wala nang babalikan. Para kay Clarice, iyon ang tunog ng pagtatapos ng lahat. Ang tunog ng pagsara ng tarangkahan ay parang kulog na sinundan ng napakahabang katahimikan. Bumuhos ang ulan at sa loob ng ilang segundo, basang-basa na si Clarice at ang kanyang ina. Niyakap niya si Aling Teresa na nanginginig, hindi lang sa lamig, kundi sa takot at pagkalito. "Nanay, dito lang po tayo sa may silong." Bulong ni Clarice habang akay-akay ang ina sa ilalim ng bubong ng isang nakasaradong tindahan. Walang salita, walang plano. Ang tanging nararamdaman lang niya ay ang bigat ng kahihiyan at ang lamig ng basang damit na dumidikit sa kanyang balat. Gamit ang kaunting perang natitira sa kanyang bulsa, naglakas loob siyang magtanong-tanong,
hanggang sa makahanap sila ng isang maliit na kwarto sa isang madilim na eskinita. "Sigurado kayong dito lang kayo?" tanong ng matandang may-ari. Tinitingnan sila mula ulo hanggang paa. Amoy kulob ang silid at iisang bumbilya lang ang nagsisilbing ilaw. Tumangulang si Clarice at iniabot ang bayad para sa isang gabi. Kinabukasan, kahit puyat at mabigat ang katawan, bumangon si Clarice na may kaunting pag-asa. Kailangan niyang maghanap ng trabaho, kahit ano. Pero hindi niya alam, mas mabilis pa sa kidlat ang pagkalat ng tsismis sa kanilang lugar. Sa unang bahay na kanyang kinatukan, isang kasambahay na dati niyang kaibigan ang nagbukas ng gate. Nang makita siya, nanlaki ang mata nito. "Naku, Clarice, pasensya na. Wala kaming bakante." At mabilis na isinara ang pinto. Sa pangalawang bahay, isang mataray na ginang ang humarap sa kanya. "Ikaw ba yung pinalaya sa mga Montemayor?" tanong nito, puno ng pagdududa ang boses. Hindi na siya pinatapos magpaliwanag. Tinalikuran na siya. Habang naglalakad siya, ramdam niya ang mga matang nakatitig, ang mga bubong na nag-uusap. At sa isang sari-sari store, narinig niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa kanyang puso. "Ayan yung magnanakaw," bulong ng isang labandera. "Kawawa naman," sagot ng isa pa. "Pero nakakatakot. Kasama pa yung nanay niyang baliw daw." Anak ng magnanakaw at baliw. Iyon na pala ang pagkakakilanlan niya ngayon. Bumalik siya sa kanilang tinutuluyan na parang hinahabol ng sarili niyang anino. Ang pag-asa niya kaninang umaga ay ganap ng naglaho. Naabutan niya ang kanyang inang mahimbing na natutulog. Kumakalam ang kanyang sikmura sa gutom, pero nang tingnan niya ang natitirang pera sa kanyang pitaka, alam niyang hindi ito sasapat para sa lahat. Lumabas siya at bumili ng 2 pirasong pandesal at isang maliit na bote ng tubig. "Nanay, gising na po. Kain po muna kayo," sabi niya sa pinakamalumanay niyang boses. "Anak, ikaw? Kumain ka na?" tanong ni Aling Teresa. Isang pekeng ngiti ang isinagot ni Clarice. "Opo, Nay. Busog na po ako." Isang kasinungalingan, pero iyon lang ang kaya niyang ibigay sa sandaling iyon. Habang pinapanood niyang kumain ang ina, ang kalam ng kanyang sikmura ay parang mga kagat ng konsensya. Nasa kalagitnaan sila ng katahimikan nang biglang may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. "Tok! Tok! Tok!" "Clarice!" sigaw ng boses ng may-ari sa labas. "Kailangan ninyong magbayad para sa 1 linggo. Advance! Kung hindi kayo makakabayad ngayon, makakaalis na kayo bukas ng umaga." Napahawak si Clarice sa kanyang pitaka. Ang perang pambayad sana para sa upa ay hawak na ngayon ng kanyang ina sa anyo ng 1 pirasong pandesal. Habang si Clarice ay nilalamon ng dilim sa isang maliit na eskinita, si Sebastian Montemayor naman ay nakaupo sa loob ng kanyang marangyang library, ngunit ang katahimikan ay parang ingay na bumibingi sa kanya. Hindi niya maialis sa isip niya ang nangyari. Ang pagmamakaawa sa mga mata ni Clarice, ang malamig at walang awang boses ng kanyang asawa. Mayroong mali. Isang pakiramdam sa kaibuturan ng kanyang puso na nagsasabing mayroong hindi tama. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe mula sa nakaraan. Ang kanyang ama, si Don Enrique, na nakahiga sa kama sa ospital, mahina na at hirap ng huminga. Hinawakan nito ang kanyang kamay ng mahigpit. "Sebastian, anak," garalgal na bulong ng matanda. "Ang pangalan ng pamilya. Ingatan mo. Huwag mong hahayaang madungisan. Ano man ang mangyari, ipangako mo sa akin." "Ipinapangako ko, Papa," sagot niya noon, habang pinipigilan ang sariling mga luha. Ang pangakong yun ang naging gabay niya sa lahat ng bagay. Ang pagprotekta sa pangalan ng pamilya. Kaya't nang magdesisyon si Regina, sinuportahan niya ito. Para sa kapayapaan, para sa pag-iwas sa iskandalo. Ngunit ngayon, ang pangakong iyon
ay parang isang tanika lang, gumagapos sa kanyang konsensya. Napatingin siya sa isang lumang litrato sa kanyang lamesa, isang larawan ng kanyang ama na nakangiti. Walang malay, hinaplos niya ng daliri ang salamin ng frame na para bang humihingi ng kasagutan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Sebastian? Si Manang Elsa, ang pinakamatagal na kasambahay sa mansyon, ay nakatayo sa may pinto. May dalang isang tasa ng kape. Nakayuko ito, baka sa muka ang pag-aalala. "Pasok, Manang," sabi ni Sebastian. Inilapag ng matanda ang kape sa lamesa. Hindi ito kaagad umalis. Pagkaraan ng ilang sandali ng alanganing katahimikan, nagsalita ito sa nanginginig na boses. "Sir, pasensya na po sa pang-aabala." Huminga ito ng malalim. "Pero sir, may utang na loob po ako sa pamilya ninyo. Sa papa ninyo. Siya po ang nagpaaral sa anak ko." Tumingin si Sebastian sa matanda. Naghihintay. "Sir, hindi po magnanakaw si Clarice. At lalong hindi po masamang tao ang nanay niya." Halos pabulong na sabi ni Manang Elsa na parang takot na may makarinig. "May mali po sa nangyari. Alam ko po." Tinitigan ni Sebastian si Manang Elsa. Kita niya ang sinseridad at takot sa mga mata nito. Gusto niyang maniwala, pero nariyan ang pangako niya sa kanyang ama. "Salamat sa concern mo, Manang," sabi niya sa formal na tono. "Pero tapos na ang usapan. Huwag na nating palakihin pa." Malungkot na tumango si Manang Elsa at walang imik na lumabas ng silid. Ngunit ang mga salita nito ay naiwan. Isang butil ng pagdududa na itinanim sa isip ni Sebastian. Hindi na siya mapakali. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Hinintay niyang maging mahimbing ang tulog ng lahat sa mansyon. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa helper's quarters. Binuksan niya ang pinto sa dating silid ni Clarice. Maliit, malinis, simpleng-simple, walang bakas ng sinumang may masamang hangarin. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Binuksan niya ang maliit na aparador. May ilang luma at nakatuping damit na naiwan. Sa ilalim ng mga ito, sa pinakasulok, may nakatago. Isang maliit at luma ng panyo. Burado na sa kalumaan, pero malinis. At sa gilid nito, mayroong 2 letrang bordado ng asul na sinulid. 2 letrang nagpatigil sa paghinga ni Sebastian. BM. Mabilis na itinupi ni Sebastian ang panyo at itinago sa kanyang bulsa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. BM Beatrice Montemayor. Pilit niyang iwinaksi ang ideya. Isang nagkataon lang, hindi maaari. Umakyat siya sa kanyang kwarto at maingat na inilagay ang panyo sa loob ng kanyang personal na safe sa likod ng mga dokumento at lumang relo. Ito ang kanyang sikreto. Ang simula ng isang paghahanap na hindi niya alam kung saan hahantong. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Sa almusal, habang nagbabasa ng dyaryo si Regina, sinubukan niyang buksan ang usapan. "Regina," sabi niya sa kalmadong boses, "tungkol sa brooch. Sigurado ka ba talaga?" Ibinaling ni Regina ang tingin mula sa dyaryo, isang bahagyang inis sa kanyang mga mata. "Sebastian, darling, tapos na tayo dyan. It's over. Huwag na nating palakihin. Ang iniisip ko lang, baka masyado tayong naging marahas." Giit ni Sebastian. "Baka pwedeng ano, pabalikin sila?" Putol ni Regina, ang boses ay tumigas. "Sebastian, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. At ang kabastusan ay kabastusan. I will not tolerate that in my house. Period." Nakita ni Sebastian ang pader na itinayo ni Regina. Isang pader na imposibleng gibain. Tumahimik na lang siya. Pero sa loob-loob niya, lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Nang araw ding iyon, palihim niyang kinausap si Manang Elsa sa hardin. "Manang," pabulong niyang tanong, "sino-sino pa po ba ang mga kasamahan ninyo dati? Noong panahon pa ni Papa?" Nagtaka ang matanda, pero sumagot ito. "Naku sir,
Karamihan po ay matatanda na rin. Nag-asawa na't nagsiuwian sa probinsya. Bakit po, sir? Wala naman. Mabilis na sagot ni Sebastian. Naisip ko lang. Sige manang, salamat. Habang si Sebastian ay nag-uumpisang maghanap ng mga hibla ng nakaraan, si Clarice naman ay nakikipagbuno sa kasalukuyan. Sa tulong ng isang tricycle driver na naawa sa kanila, nalaman niyang may isang karinderya sa kabilang bayan na naghahanap ng tagahugas ng pinggan. Walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ito. Mula umaga hanggang gabi, ang kanyang mga kamay ay babad sa mainit na tubig at sebo. Ang likod niya ay nangangawit sa katatayo. Pero sa bawat platong hinuhugasan niya, ang nakikita niya ay ang natutulog na mukha ng kanyang ina. Bawat platong hinuhugasan niya ay isang dasal. Dasal na sana'y magkasya ang kakarampot niyang kita para sa kanilang dalawa. Gabi. Pagod na umuwi si Sebastian mula sa opisina. Naligo siya at paglabas niya ng banyo, naabutan niya si Regina na hawak ang kanyang cellphone. Mabilis itong ibinaba ng asawa niya sa side table nang makita siya. "Oh darling, you're done." Nakangiting sabi ni Regina. "I was just checking the time." Ngunit nakita ni Sebastian ang mabilis na pagbabago sa kilos nito. Isang hinala ang pumasok sa kanyang isip. Nang gabing iyon, nagkunwari siyang tulog na. Hinintay niya. Pagkaraan ng isang oras, narinig niyang bumangon si Regina. Dahan-dahan itong lumabas ng kwarto at pumunta sa veranda. Sumunod si Sebastian, nagtatago sa dilim. Narinig niya ang mahinang boses ng kanyang asawa sa telepono. "Opo, ako ito." Isang sandaling katahimikan. "Gawin ninyo ang lahat. Siguraduhin mong hindi na sila makakabalik ng Maynila. Kahit kailan." Sa tulong ng isang pribadong investigador na dati niyang kliyente, nakuha ni Sebastian ang impormasyon sa loob lang ng 2 araw. Isang karinderya sa gilid ng palengke sa kabilang bayan. Isang babaeng naghuhugas ng pinggan. Si Clarice. Kinabukasan hindi siya pumasok sa opisina. Nagmaneho siya patungo sa lugar na iyon. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang dayuhan sa gitna ng makikitid at putikan na kalye. Ipinark niya ito sa malayo at naglakad. At doon, sa likod ng karinderya, sa isang bukas na espasyo kung saan amoy pa ang pinagbabaran ng mga maruruming plato, nakikita niya si Clarice. Hindi ito ang Clarice na kilala niya. Payat na payat ito. Ang dating malinis at maayos na buhok ay nakatali lang ng simple. Ang mga kamay nito, na dating malambot at maingat na nag-aalaga sa kanyang ina, ay namumula at gaspang na sa katatrabaho. Nakatayo lang si Sebastian sa malayo, nagmamasid, at isang matinding bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Ito ang resulta ng isang sigaw, ng isang maling paratang. Ang karangyaan ng mansyon niya ay parang isang insulto sa kahirapang nakikita niya ngayon. Nang hapong iyon, sinundan niya si Clarice pauwi. Ang apartment na tinutuluyan nito ay mas masahol pa sa inakala niya. Isang maliit na kwarto sa dulo ng isang madilim na pasilyo. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, gulat na gulat si Clarice. Agad itong yumuko, puno ng hiya. "Sir Sebastian." "Clarice," sabi niya sa mahinang boses, "nandito ako para ibigay ang huli mong sahod at kaunting danyos." Iyon ang palusot na inihanda niya. Pinapasok siya ni Clarice. Sa loob, nakaupo sa isang lumang banig si Aling Teresa. Nakatingin sa kawalan. Ang buong paligid ay malinis, ngunit halatang kulang na kulang sa lahat ng bagay. Inilapag ni Sebastian ang isang sobre sa maliit na mesa. Ngunit ang mga mata niya ay napako sa isang bagay sa tabi ng una ni Aling Teresa. Isang maliit at luma ng libro. Isang aklat ng mga oyayi o mga pampatulog na kanta. "Ano yan?" tanong niya. Itinuturo ang libro. Yan po," sagot ni Clarice. "Naiwan po yan sa dati naming bahay sa probinsya. Lagi po yan kinakanta ni nanay noong bata pa ako. Sabi niya, galing pa daw po sa lola ko."
Kinuha ni Sebastian ang libro. Ang mga pahina ay naninilaw na. Binuklat niya ito at isang pamilyar na himig ang bumalik sa kanyang alaala. Isang kantang madalas ding awitin ng kanyang ama para sa kanya noong bata pa siya. Walang malay, nagsimula siyang humimig ng mahina. Isang simpleng melodiya mula sa libro. Tulog na, bunso. Ang gabi payapa. Sa paghimig niya, isang himala ang nangyari. Si Aling Teresa na kanina pa tila wala sa sarili ay dahan-dahang lumingon. Ang blangko niyang mga mata ay unti-unting nagkaroon ng liwanag. Tinitigan niya si Sebastian, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang taong kilalang-kilala niya. Nabitawan ng matanda ang hawak niyang basahan, ang kanyang mga labi ay nanginig. At sa isang boses na malinaw at hindi garalgal, isang boses mula sa malayong nakaraan, siya ay nagsalita. Sebastian, anak ng kuya ko. Natigil si Sebastian sa paghimig. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Napatayo si Clarice, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang ina, na matagal nang naliligaw sa sarili nitong isipan, ay biglang nagsalita nang may buong linaw. Ano po ang sinabi ninyo, nanay? Nanginginig na tanong ni Clarice, lumalapit sa ina. Ngunit huli na. Ang liwanag sa mga mata ni Aling Teresa ay nawala na ulit, na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Bumalik na siya sa kanyang pagiging tulala, nakatingin muli sa kawalan. Iniwan nito sina Sebastian at Clarice, na kapwa nakatayo, tulala. Sa gitna ng katahimikang puno ng isang napakalaking tanong, iniwan ni Sebastian ang bahay ni Clarice na lutang ang isip. Ang mga salita ni Aling Teresa ay umuulit-ulit sa kanyang utak na parang sirang plaka. Sebastian, anak ng kuya ko. Hindi na ito isang simpleng pagdududa. Isa na itong dagundong, ang panyo, ang oyayi, ang mga salita ng matanda. Lahat ay nagtuturo sa isang katotohanang pilit ibinabaon ng kanyang pamilya. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit para kay Sebastian, ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng kasinungalingan. Dumiretso siya sa kanilang silid. Naabutan niya si Regina na nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin, nakasuot ng isang mamahaling silk robe. You're home early, sabi nito. Hindi lumilingon, hindi sumagot si Sebastian. Isinara niya ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng lock ay nagpatigil kay Regina. Humarap ito, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. May problema ba? Tinitigan siya ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng bigat ng mga tanong na matagal na niyang kinikimkim. Regina, sabi niya sa isang boses na hindi pa nito narinig dati, kalmado, ngunit matalim. Sino si Beatriz Montemayor? Sa isang iglap, nakita ni Sebastian ang pagbabago. Ang ngiti sa mukha ni Regina ay naglaho. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanigas, ngunit mabilis itong nakabawi, isang perpektong maskara ng pagkalito ang ipinalit sa kanyang mukha. Beatrice, I don't know what you're talking about. May kamag-anak ba tayong ganyan? Huwag na tayong maglokohan, Regina, giit ni Sebastian humakbang palapit. Ang tiyahin ko, ang kapatid ni Papa na sinabi ninyong lahat na namatay sa ibang bansa. Isang pekeng tawa ang kumawala kay Regina. Darling, ano bang nangyayari sa'yo? Napapagod ka lang siguro sa trabaho. That's a closed chapter. Matagal na siyang wala. Wala na ba talaga? Tanong ni Sebastian. Ang boses niya ay unti-unting tumataas. O pinaniwala ninyo lang ang lahat na wala na siya? Kinausap ko si Aling Teresa, ang ina ni Clarice, at kilala niya ako, Regina. Alam niya kung sino ako. Dito na tuluyang nawala ang pagkukunwari ni Regina. Ang kanyang mukha ay naging isang pinaghalong galit at takot. So ito pala ang pinagkakaabalahan mo. Sigaw niya. Pinuntahan mo ang mga magnanakaw na yon. Pinaniwalaan mo ang isang matandang baliw kaysa sa asawa mo. Baliw ba talaga siya? Sigaw pabalik ni Sebastian. O baka naman may alam siyang katotohanan na matagal mo nang gustong itago. Anong katotohanan?
Hamon ni Regina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang katotohanan ay ako ang asawa mo. Ako ang ina ng mga anak mo. At ang pamilyang ito ang dapat mong protektahan, hindi ang multo ng nakaraan. Sa gitna ng kanilang sigawan, biglang nadagi ni Regina ang isang picture frame sa kanyang vanity table. Isang larawan nilang pamilya. Masaya. Nakangiti. Nahulog ito sa sahig. Crash! Nabasag ang salamin. Pareho silang natahimik nakatingin sa basag na larawan. Isang simbolo. Isang masamang pangitain. Unang nakabawi si Sebastian. Tumingin siya kay Regina, hindi nagalit, kundi puno ng isang malamig na pagkadismaya. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, sabi niya sa mahina, ngunit matatag na boses, hahanapin ko ito sa sarili kong paraan. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tinalikuran niya si Regina at mabilis na lumabas ng silid, iniwan ang kanyang asawa na nanginginig sa galit, nakatayo sa gitna ng nabasag nilang perpektong larawan. Alam ni Sebastian na ang pakikipagtalo kay Regina ay parang pagbubuhos ng tubig sa isang pader. Hindi ito mananalo sa salita. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi, isang katotohanang sasampal sa lahat. Bumalik siya sa hardin, sa lugar kung saan alam niyang nag-aalaga ng mga rosas si Manang Elsa. Naabutan niya itong nagpuputol ng mga tuyong dahon. Ang muka ay balot pa rin ng pag-aalala. Manang Elsa, tawag niya. Lumingon ang matanda. Nagulat. Sir Sebastian, may kailangan po ba kayo? Kailangan ko po ang tulong ninyo, diretsong sabi ni Sebastian. Ang kanyang boses ay seryoso. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi na po ito tungkol sa pagdududa, Manang. Sigurado na po ako. At kailangan kong ilabas ang katotohanan. Nakita ni Manang Elsa ang determinasyon sa mga mata ng amo. Ang takot sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang matagal ng kinikimkim na pag-asa. Tumango ito. Dinala ni Sebastian ang matanda sa library at isinara ang pinto. Doon, inilahad niya ang lahat. Ang panyo, ang oyayi, ang pag-amin ni Aling Teresa. Nakinig ng mabuti si Manang Elsa, bawat salita ni Sebastian ay parang kumpirmasyon sa isang hinalang matagal na nitong itinatago. Mayroon po tayong isang pagkakataon, sabi ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang annual charity ball ng pamilya, nandoon ang lahat. Ang buong alta sosyedad, ang mga business partners natin. Hindi makakatanggi si Regina kung doon mismo, sa harap ng lahat, lalabas ang katotohanan. Naintindihan agad ni Manang Elsa ang plano. Pero paano po natin sila maipapasok, sir? Bawat sulok ng event ay may bantay. Kayo po ang bahala doon, Manang, sagot ni Sebastian. Sa service entrance, isang maikling sandali lang ang kailangan natin. Ang kailangan lang ay makatungtong sila sa stage. Katahimikan. Tila tinitimbang ni Manang Elsa ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang kaligtasan. Ngunit pagkatapos, ay tumingin ito kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Para po sa papa ninyo at para sa hustisya, sabi nito. May kinuha si Manang Elsa mula sa kanyang bulsa. Isang luma at kinakalawang ng susi. Sir, ito po ang susi sa dating kwarto ni Ma'am Beatrice sa lumang bahay. Matagal ko na pong itinatago ito. Baka may makita po kayo dyan na makatulong. Kinuha ni Sebastian ang susi. Malamig, mabigat, parang isang piraso ng nakaraan na inilagay sa kanyang mga palad. Kinagabihan, muling pinuntahan ni Sebastian si Clarice. Puno siya ng pag-asa. Hawak ang isang plano na para sa kanya ay perpekto. Ipinakita niya ang susi. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa charity ball. Ito na ang pagkakataon natin, Clarice. Sabi niya, puno ng sigla. Ang pagkakataon para ibalik ang pangalan ng nanay mo para sa hustisya. Nakinig si Clarice
Sa lahat ng sinabi ni Sebastian, ang kanyang mga mata ay lumaki sa bawat detalye. Isang engranding party, ang lahat ng mayayaman, ang entablado, ang pagharap kay Doña Regina. Ang lahat ng iyon ay parang isang eksena sa pelikula. Isang mundong napakalayo sa kakanya. Ang tanging nakikita niya ay ang panganib, ang galit ni Doña Regina, ang kapangyarihan nito. Nang matapos magsalita si Sebastian, umiling si Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Hindi ko po kaya, sir," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Masyadong mapanganib. Paano kung may gawin silang masama sa nanay ko? Sa atin? Ang pag-asang daladala ni Sebastian ay biglang naglaho, sinalubong ng pader ng takot na nakatayo mismo sa kanyang harapan. "Clarice, pakinggan mo ako," sabi ni Sebastian. Sinusubukang kontrolin ang sariling pagkadismaya. "Ito na lang ang paraan. Kung hindi natin gagawin ito, habang buhay kayong magtatago. Habang buhay kayong tatakbuhan ang mga kasinungalingan nila." "Pero sir, ang kapangyarihan nila," giit ni Clarice, nangingilid na ang luha. "Kaya nilang gawin ang lahat. Kami po ay wala." Nakita ni Sebastian na hindi takot para sa sarili ang nasa mga mata ni Clarice, kundi takot para sa kanyang ina. Napabuntong hininga siya. Hindi niya ito mapipilit. Kailangan niyang ipaintindi dito ang bigat ng laban. "Halika, may ipapakita ako sa iyo," sabi ni Sebastian. Dinala niya si Clarice sa lumang bahay ng mga Montemayor, isang ancestral house na matagal nang hindi tinitirhan, ngunit pinapanatiling malinis. Gamit ang susi mula kay Manang Elsa, binuksan nila ang isang pinto sa ikalawang palapag. Isang silid na tila hindi nagalaw ng panahon. Ang kwarto ni Beatrice, maalikabok ang lahat, ngunit naroon pa rin ang mga gamit. Isang lumang kama, isang tokador, at sa ibabaw nito, isang baul na gawa sa nara. Binuksan ito ni Sebastian. Sa loob, naroon ang mga gamit ng isang dalaga, mga lumang bestida, isang pares ng sapatos, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na diary na nababalutan ng balat. Kinuha ito ni Clarice. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang sulat kamay ay maganda at pino, ngunit ang mga salita ay puno ng kalungkutan. "Ika-1 ng Hunyo," sabi ni Kuya. "Para daw sa ikabubuti ko ang lahat. Pero bakit ang pakiramdam ko ay parang ikinukulong ako? Ang pag-ibig ko ba ay isang kasalanan?" "Ika-9 ng Hulyo pinapalayo na nila ako. Sabi nila, isa akong kahihiyan sa pangalan ng pamilya. Ang tanging kasalanan ko lang ay ang umibig sa isang taong hindi nila gusto. Paano na ang nasa sinapupunan ko?" Natigilan si Clarice. Isang sanggol. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang huling pahina ay puno ng mga tuyong patak ng luha. "Ika-20 ng Agosto, aalis na ako. Sabi nila, mas mabuting isipin ng lahat na ako'y patay na. Isang bagong pangalan, isang bagong buhay. Paano ko ito sasabihin sa aking anak balang araw? Patawarin mo ako, anak ko. Patawad." Hindi na napigilan ni Clarice ang sariling mga luha. Bumuhos ang mga ito, tumutulo sa luma at marupok na papel. Ang bawat salita sa diary ay parang isang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Ito ang kwento ng kanyang ina. Ang sakit na tiniis nito nang mag-isa sa loob ng napakaraming taon. Naramdaman niya ang kamay ni Sebastian sa kanyang balikat. "Hindi ito para sa akin, Clarice," mahinang sabi ni Sebastian. "Hindi rin ito para sa'yo. Ito ay para sa kanya. Para sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa nanay mo." Itiniklop ni Clarice ang diary at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Para niyang niyayakap ang ina noong ito ay bata pa, puno ng pangarap at sakit. Ang takot sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit ngayon, may isang damdaming mas malakas pa kaysa rito. Galit.
pagmamahal, at isang nag-aalab na determinasyon. Tumingin siya kay Sebastian, ang kanyang mga mata ay basang-basa pa ng luha. Ngunit ngayon ay may apoy na. "Sige po, sir," sabi niya sa isang boses na buo at hindi na nanginginig. "Gagawin po natin." Samantala, sa loob ng isang itim na sasakyan sa kabilang kalsada, isang lalaking nakauniporme ang nagmamasid. Itinaas niya ang kanyang telepono. "Nasa lumang bahay po sila, ma'am, kasama ang babae." Sa kabilang linya, isang malamig na boses ang sumagot. "Huwag mo silang aalisin ng tingin." Nalaman na ni Regina at ang laro ay biglang naging mas mapanganib. Ang gabi ng Montemayor Annual Charity Ball ay dumating. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mahihinang tawanan at nag-uumpog ang mga kopita ng champagne. Ang lahat ng mayayaman, makapangyarihan at sikat ay naroroon, nakasuot ng kanilang pinakamagagarang bestida at barong. Sa gitna ng lahat, si Doña Regina Montemayor ang reyna. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang gown. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang ngiti ay kasing kislap ng mga diamanteng alahas na suot niya. Bawat kilos niya ay may halong awtoridad at karangyaan. Walang sino man ang makakapagsabi na sa likod ng perpektong imaheng iyon ay isang pusong puno ng kaba at galit. Alam niyang may binabalak si Sebastian at handa siya. Sa entablado, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba at kabutihan. Nagsasalamat sa lahat ng tumulong sa kanilang charity. Ang pagbibigay, sabi niya sa mikropono, ay ang pinakadalisay na anyo ng pagmamahal. Habang siya ay nagsasalita, sa kabilang dako ng venue, sa may service entrance, isang naiibang eksena ang nagaganap. Dahan-dahang itinulak ni Manang Elsa ang pinto. Sumilip siya sa kaliwat kanan. Nang makitang walang bantay, mabilis niyang isinenya sina Clarice at Aling Teresa na pumasok. Si Clarice ay nakasuot ng isang simpleng itim na bestida, isang luma, ngunit malinis na damit na ipinahiram ni Manang Elsa. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang, ngunit ang pinakamahalagang dala niya ay hindi ang kanyang itsura, kundi ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Si Aling Teresa ay tahimik lang, tila nalilito sa ingay at mga ilaw. "Dito po tayo," pabulong na sabi ni Manang Elsa. Ginagabayan sila sa likod ng mga kurtina sa gilid ng stage. "Hintayin niyo lang po ang hudyat ni Sir Sebastian." Sa isang madilim na sulok malapit sa entablado, nakatayo si Sebastian. Suot niya ang kanyang taksido, ngunit ang kanyang hitsura ay hindi pang party. Ang kanyang panga ay matigas, at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Regina. Ang bawat salita ng kanyang asawa tungkol sa pagbibigay at pagmamahal ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang maling galaw lang at ang lahat ay maaaring masira. Bago sila pumasok kanina, hinawakan ni Clarice ang kamay ng kanyang ina sa gitna ng kadiliman ng backstage. "Para sa inyo po ito, nanay," bulong niya. Isang mahigpit na hawak sa kamay ang isinagot ng kanyang ina. Isang sagot na mas malinaw pa sa anumang salita. Sa entablado, tinapos ni Regina ang kanyang talumpati. "Muli, maraming salamat po sa inyong lahat." Nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti si Regina, isang nangiting nagpapahiwatig ng tagumpay. Ibinababa na niya ang mikropono. At sa sandaling iyon, lumabas si Sebastian mula sa dilim. Nagulat ang lahat. Maging si Regina ay natigilan. Kalmado siyang lumakad papalapit sa kanyang asawa. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa stand. Ang palakpakan ay dahan-dahang humina, napalitan ng mga bulungan ng pagtataka. "Regina," sabi ni Sebastian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang napakagandang talumpati. Pero bago matapos ang gabi,
May gusto lang akong ipakilala sa inyo. Ang lahat ng mata ay nasa kay Sebastian. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ano ang ginagawa niya? Anong klaseng eksena ito? Si Regina ay nanatiling nakatayo sa tabi niya. Ang pekeng ng ngiti ay inanigas sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Sebastian, what is the meaning of this? Pabulong niyang sabi. Sapat lang na marinig nilang dalawa. Hindi siya pinansin ni Sebastian. Sa halip ibinaling niya ang kanyang tingin sa gilid ng entablado at marahang tumango. Iyon ang hudyat. Mula sa likod ng makakapal na pulang kurtina, lumabas si Manang Elsa, akay-akay si Clarice. At sa tabi ni Clarice, naglalakad ng dahan-dahan, ngunit may kakaibang dignidad, ay si Aling Teresa. Isang kolektibong paghinga ng pagkabiglaang narinig mula sa mga manonood. Ang babaeng inakusahang magnanakaw, ang ina nitong sinasabing baliw. Narito sila, sa entablado, sa pinakamahalagang gabi ng mga Montemayor. Nanginginig ang mga binti ni Clarice, ngunit pinatatag niya ang kanyang sarili. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng ina, at sa kabilang kamay, mahigpit niyang tangan ang lumang diary. Inakay sila ni Sebastian papunta sa gitna ng entablado, sa ilalim ng matinding liwanag ng spotlight. Tumayo sila sa pagitan niya at ni Regina, na ngayon ay namumutla na. Inaasahan ng lahat ang isang talumpati, isang pasabog, isang akusasyon, ngunit hindi iyon ang ginawa ni Sebastian. Sa harap ng daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanila, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahan siyang lumingon at humarap kay Aling Teresa. Hindi siya nagsalita. Sa halip, maran siyang yumuko. Kinuha niya ang kanang kamay ng matanda. Isang kamay na may kulubot at pinatanda ng panahon at paghihirap. At sa isang kilos na puno ng paggalang, isang kilos na nakaugat sa pinakamalalim na tradisyon ng kulturang Pilipino, inilapat niya ang likod ng palad ni Aling Teresa sa kanyang noo. Isang pagmamano. Pagkatapos, tumingala siya, tinitigan ang matanda sa mga mata, at nagsalita. Ang kanyang boses na pinalakas ng mikropono ay malinaw at matatag. Puno ito ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Tita Beatrice, sabi niya, patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang. Tita Beatrice, 2 salita. Ngunit iyon ay isang bomba na sumabog sa gitna ng ballroom. Ang pangalang matagal nang ibinaon. Ang sikretong inakala nilang lahat ay mananatiling isang alamat. Sa sandaling iyon, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Isang patak ng luha ang gumulong sa pisngi ni Aling Teresa, ngunit ang kanyang mga mata, na kadalas ay blanko at naliligaw, ay biglang nagkaroon ng diwa. Nagkaroon ng liwanag, isang kislap ng pagkilala, namatay ang musika, walang gumagalaw. Si Regina ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang toreng gawa sa kasinungalingan, ay gumuho sa isang iglap, sa isang simpleng pagmamano. Ang katahimikan ay nabasag. Una, isang mahinang bulungan. Pagkatapos, isa pa. Hanggang sa ang buong bulwagan ay napuno ng nag-aalimpuyong mga tanong at hinala. Flash! Ang isang kamera ay sumilaw. Sinundan pa ng isa at isa pa. Si Doña Regina Montemayor ay naliligo na sa walang tigil na kislap ng mga kamera. Ngunit ang liwanag na yon ay hindi na nagpapakita ng kanyang karangyaan. Sa halip, inilalantad nito ang kanyang pagkatalo, ang kanyang kahihiyan, sa harap ng mundong minsan niyang itinuring na kanyang kaharian. Walang sigawan, walang sakitan. Ang pagbagsak ni Regina ay tahimik, ngunit mas malakas pa sa anumang pagsabog. Sa gitna ng kaguluhan, inakay ni Sebastian sina Clarice at Beatrice palabas ng entablado, palayo sa mga matang mapanghusga at mga kamerang walang awang kumukuha ng litrato. Naiwan si Regina doon, mag-isa, nakatayo na parang isang reynang natalo sa sarili niyang palasyo. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita.
Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakapasong init ng kahihiyan. Ang iskandalo ay naging usap-usapan sa loob ng ilang linggo. Ang pagbabalik ni Beatriz Montemayor ay nasa lahat ng dyaryo at blog ng mga tsismosa. Ngunit hindi ito umabot sa korte. Hindi iyon ang parusang natanggap ni Regina. Ang kanyang parusa ay mas malala pa. Ito ang tinatawag na hiya. Hindi na siya iniimbitahan sa mga party. Ang mga kaibigan niya ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang mga miyembro ng kanyang mga charity organization ay magalang na humiling na siya ay mag-resign. Sa isang iglap, ang mundong pinaghirapan niyang akyatin ay siya ring mundong nagtulak sa kanya pababa. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa loob ng mansyon, isang bilanggo ng sarili niyang karangyaan at kahihiyan. Samantala, isang bagong kabanata ang nagsimula para kina Clarice at Beatriz. Inumpisahan ni Sebastian ang mahabang proseso sa korte para maibalik ang tunay na pangalan at pagkakakilanlan ng kanyang tiyahin. Ibinenta niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian para maibalik ang share na nararapat para kay Beatriz. Ngunit higit sa pera, ang ibinalik niya ay ang dignidad nito. Dinala niya ang mag-ina sa isang tahimik na bahay malapit sa dagat. Isang lugar na payapa, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Ang hangin ay sariwa, at ang tanging maririnig sa gabi ay ang alon na humahampas sa dalampasigan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, nakita ni Clarice ang kanyang inang nakangiti habang nakaupo sa veranda. Pinapanood ang paglubog ng araw. May mga sandali ng kalinawan si Beatriz, mga panahong naaalala niya ang kanyang pagkabata, ang kanyang kuya. At sa mga panahong yon, walang ginawa si Clarice kundi ang makinig, pinupuno ang mga nawalang taon ng kanyang buhay. Isang gabi, nagising si Clarice mula sa isang mahimbing na pagkakatulog. Walang masamang panaginip, walang takot, tanging kapayapaan. Napagtanto niya na sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na nakatulog siya nang hindi nag-aalala para sa kinabukasan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay unti-unti nang nawawala. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal, isang delivery man ang dumating. May dala itong isang sobre para kay Sebastian. Galing ito sa abogado ni Regina. Binuksan ito ni Sebastian sa harap ni Clarice. Mga papeles ng diborsyo. Pumapayag si Regina sa lahat ng kondisyon. Hindi ito hihingi ng kahit ano, maliban sa isa. May isa siyang hiling, sabi ni Sebastian. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tumingin siya kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung papayag ba ito. Gusto niyang makita si Tita Beatriz sa huling pagkakataon. Para ko. Katahimikan ang naging sagot ni Clarice. Tinimbang niya ang hiling. Ang babaeng sumira sa kanilang buhay, ang nagparatang sa kanila, ang nagdulot ng hindi masukat na sakit. Ngayon ay humihiling ng isang pabor. Ang unang reaksyon ng kanyang puso ay hindi. Bakit nila pagbibigyan? Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina, na nooy payapang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. May maliit na ngiti sa mga labi. Ang kapayapaang iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang galit at pagkamuhi ay mga lason na sisira lamang sa kapayapaang katatagpo pa lang nila. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Sebastian. Sige po, sabi niya. Payag po ako. Kinabukasan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Lumabas si Regina. Hindi na ito ang Doña Regina na kilala ng lahat. Wala ang mga alahas, wala ang mamahaling damit. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay walang kolorete. At bakas dito, ang ilang gabing walang tulog. Sinalubong siya ni Sebastian at Clarice sa may pinto. Walang nagsalita. Iginiya lang nila siya papunta sa veranda, kung saan nakaupo si Beatriz, nakatanaw sa dagat. Nang makita ni Regina si Beatriz, natigilan siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Si Clarice at Sebastian ay nanatili sa malayo,
nagbibigay sa kanila ng espasyo. Umupo si Regina sa isang upuang katapat ni Beatrice. Matagal silang nagkatinginan. Inaasahan ni Clarice ang isang paghingi ng tawad, isang paghagulgol, ngunit wala. Si Regina ay hindi nagsalita. Tinitigan lang niya ang babaeng naging anino ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. At pagkatapos, walang tunog. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. Isang tahimik na pag-iyak. Isang pag-iyak na hindi para humingi ng awa, kundi isang pag-iyak ng isang taong tuluyan ng sumuko. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang sandali ng kalinawan ang muling dumating kay Beatrice. Tila naramdaman niya ang bigat sa puso ng babaeng nasa harapan niya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig. Inabot niya ito at marahang ipinatong sa kamay ni Regina na nakapatong sa mesa. Isang simpleng tapik. Isang haplos na walang salita, ngunit puno ng kahulugan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Regina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Yumuko siya ng bahagya kay Beatrice, isang huling kilos ng pagkilala, at pagkatapos ay tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, hindi lumingon si Clarice, ngunit sa kanyang sarili, isang salita ang kanyang binitiwan. Isang salitang hindi niya inakalang sasabihin niya para sa babaeng ito. Salamat pa rin. Salamat. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, ang mga pangyayaring iyon ang nagdala sa kanila sa kapayapaang ito. Ang nagbalik sa pagkatao ng kanyang ina. Ang nagturo sa kanya kung paano lumaban. Umalis si Regina at hindi na muling nagpakita pa sa kanilang buhay. Ang mga papeles ng diborsyo ay natapos. Ang nakaraan ay tuluyan ng isinara. Ilang buwan pa ang lumipas. Isang hapon, habang sabay silang naglalakad ni Sebastian sa dalampasigan, pinapanood ang mga alon na humahalik sa buhangin. Tinanong siya nito, "Clarice, ano na ang plano mo ngayon?" Huminto si Clarice sa paglalakad. Tumingin siya sa malawak na karagatan sa kanyang harapan. Ang araw ay malapit ng lumubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sebastian. Isang nangiti, isang tunay at panatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang taon ang lumipas. Ang bahay sa tabi ng dagat ay naging isang tunay na tahanan. Dito, sa ilalim ng pag-aalaga ni Clarice at Sebastian, pumanaw si Beatrice ng payapa isang umaga, habang natutulog, na may ngiti sa kanyang mga labi. Walang sakit, walang pagsisisi. Tanging katahimikan. Hindi naging madali para kay Clarice ang pagkawala ng ina, ngunit sa pagkakataong ito, ang lungkot ay may kasamang pasasalamat. Nagpapasalamat siya sa isang taon na ibinigay sa kanila. Isang taon ng pagbubuo ng mga nasirang alaala. Isang taon ng pagpaparamdam ng pagmamahal na matagal ipinagkait. Hindi siya naging isang mayaman at makapangyarihang tagapamahala ng isang malaking kumpanya. Hindi iyon ang landas na para sa kanya. Sa halip, ang mga naranasan niya ay nagbigay linaw sa kanyang tunay na bokasyon. Kumuha siya ng scholarship at nag-aral ng kursong nursing na may espesyalisasyon sa geriatric care, ang pag-aalaga sa mga matatanda. Ang relasyon nila ni Sebastian ay namukadkad sa isang paraang hindi nila parehong inaasahan. Hindi ito isang nag-aalab at biglaang pag-ibig. Isa itong pag-ibig na dahan-dahang itinayo sa pundasyon ng respeto, pag-unawa at mga pinagsamahang pagsubok. Isang pag-ibig na tahimik ngunit matatag. Magkasama, ginawa nilang isang maliit na foundation ang bahay sa tabi ng dagat. Isang lugar na kumakalinga sa mga matatandang inabandona at walang matuluyan. Pinangalanan nila itong tahanan ni Beatrice. Hindi ito isang malaking charity na laging nababalita. Ngunit para sa mga taong tinutulungan nito, ito ay isang mundo ng pag-asa. Isang hapon, habang papalubog ang araw,
Nakaupo si Clarice sa veranda, katulad ng dating kinauupuan ng kanyang ina. May hawak siyang isang tasa ng mainit na tsa. Pinapanood ang mga nurse at volunteer na masayang nakikipagkwentuhan sa mga matatandang residente. Lumapit si Sebastian at umupo sa tabi niya. Inakbayan siya. "Masaya si Tita Beatrice, sigurado ako," mahinang sabi ni Sebastian. Napangiti si Clarice. Sa kanyang leeg, suot niya ang gintong agimat, ang brooch na minsan ay naging simula ng kanilang pinakamadilim na kabanata. Ngunit ngayon, hindi na ito simbolo ng kasakiman o kasinungalingan. Isa na itong paalala ng katatagan, ng katotohanan, at ng isang pag-ibig na kayang lampasan ang lahat. Isinandal ni Clarice ang kanyang ulo sa balikat ni Sebastian. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. "Dati, akala ko ang hustisya ang pinakamahalaga sa lahat," bulong ni Clarice. "Pero ngayon, alam ko na." Tumingin siya sa mga mata ni Sebastian, mga matang puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng katarungan, kundi sa pagbibigay ng kapayapaan. Habang ang mga alon ay marahang humahalik sa dalampasigan at ang langit ay nag-aapoy sa ginintuang kulay ng dapit hapon, nahanap ni Clarice ang sagot. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Hindi ito isang mansyon o isang bahay na gawa sa bato. Ang tahanan ay isang pakiramdam, isang kapayapaan ng puso. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, si Clarice Villanueva ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni Clarice, ni Sebastian, at ang natubos na alaala ni Beatrice Montemayor. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong tapat na pakikinig at pagsama sa amin hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang eksena kung saan itinaboy si Clarice at ang kanyang ina sa gitna ng ulan. Ramdam ko ang kanilang helplessness, ang lamig, at ang bigat ng isang kasalanang hindi nila ginawa. Dahil ang mga ganitong kwento ay hindi katang-isip lamang. Madalas, hango ang mga ito sa mga totoong pighati at pagbangon na nasasaksihan natin sa ating paligid. Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may dalang kwento ng sakit, ngunit sa loob din ng bawat puso ay may isang maliit na apoy ng pag-asa na hindi namamatay. Ito ang kwento ng pagpapatawad, hindi bilang isang kahinaan, kundi bilang isang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng nakaraan. At ngayon, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Clarice, sa kabila ng lahat ng sakit, kaya niyo bang magpatawad? Ano ang inyong saloobin? Ibahagi po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, mangyaring i-like at i-share ang video na ito. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso